Kilalang-kilala si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga pahayag sa South China Sea. Pero sa kabila ng kanyang matapang na salita laban sa China, mukhang di siya naglaan ng panahon para magbasa. Sa ASEAN meetings, akala mo'y may Pinoy superhero na handang labanan ang banta ng China. Pero sa totoo lang, parang kapitan na naligaw sa dagat. Walang tumulong sa kanya mula sa kanyang mga kapwa-leader na tilang sinasabi, "Dude, chill ka lang, nandito tayo para sa mas mahinahon na usapan." Paano nga ba siya naging ganito? Parang isang batang nag-aaway na hindi alam ang dahilan. Ayon sa mga eksperto, mukhang siya'y masyadong nakasandal sa mga boss niya sa US na parang, "Sige, sali na ako sa inyong plano." Ang ibang bansa sa ASEAN ay may kani-kanilang claims pero hindi sila nagpasikat ng labis na emosyon. Sedulos, silang nagtataguyod ng kanilang mga interes ng may dignidad, hindi gaya ng kanyang histerya na kaihimik na mahiya. At ang pinakamalupit dito, ang Scarborough Shoal na sinasabi ni Marcos na atin ay parang namatay na meme. Na-win na to ng China mula pa noong 2012, kaya klaseng pambabansang kahiyaan ang kanyang mga pahayag. Ang mga mangingisda natin pinagkakaguluhan lang at hindi even makalapit. Hanggang kailan ba gagawing kahit anong diwa ang mga titulong ito? Sa dulo, sino ang dapat mahiya? Kung hindi mo alam ang iyong lalabanan, baka mas magandang pag-aralan na lang ang maghabi ng magandang kwento. Nakakaaliw pero grabe, nakakasad din.